Pagka 71 to 100 kilowatt hours, may diskwento ng 20%. Pag 0 to 20 kilowatt hours, 100% libre. Pagka 21 to 50, 50%. Pagka 51 to 70 kilowatt hours, 35%. Kabisado ko po yung secretary, ladderized po yan. Katapos-tapusan po, ang lifeline, Yes. 20 kilowatt hour. Parang ang isang bahay nagsindi ng ilaw isang araw, yung 29 days, hindi na siya Pero gagamit. ang pagkaalam ko dito, hindi napapatupad to. Hindi nga po. Kaya nga, ang gusto ko lang pong sagutin ninyo, mas practical po ba yung iniisip ko na invest na po ayuda na wala naman po talagang malinaw kung talagang ito'y kinapupuntahan talaga ng targeted sector. Doon na lang natin ibase kasi po, Kaya ako binanggit ito, ako isang ayon ako na dapat patuparin natin to at kung kinakailangan, i-adjust natin na mas mataas. ayun, akala ko kasi kukontra ka kanina, Hindi, Secretary. isang ayon nga ako eh. At dadagdagan mo pa pala. Ayan. At kasi review na rin namin to ngayon. Dahil Salamat alam po. namin na hindi napapatupad. Salamat po. You know, napakagandang balita nito. Talaga naman, ito na yung inintay ng lahat. Ito na yung kinakalampag na pangako ni Senator Rodante Marcoleta noong nakarang eleksyon. Naalala ninyo mga kapatid, mga kababayan at mga boss, nangako siya na ililibre niya yung kuryente pag 2K, pababa. Libre na yon. Pero ito, mukhang mas maganda ito. Yan ang pag-uusapan natin ngayon. Kagaya ng napanood ninyo doon sa bungad na video natin. Napakaganda talaga naman. Tumatayo yung balahibo ko rito. Kaya kayong mga ob-ob ng mga vloggers, mamaya abangan ninyo. Talagang bibirahin ko kayo rito. Ito na yung isasampal ko sa mga pagmumukha ninyo, mga ob-ob kayo. Pero syempre, bago tayo mahiblad dito, maraming salamat nga pala sa lahat ng mga viewers, mga subscribers natin dyan. Mga fellow viewers. At syempre pa, kasali kayo mga ob-ob. Shoutout sa inyong lahat. Pero bago tayo magsimula, syempre, bati muna tayo ng isang magandang umaga po, Luzon, Visayas at Mindanao. At syempre pa, sa mga kapatid natin, mga kababayan natin na nasa iba't ibang panig ng mundo. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi po sa inyong lahat dyan. Kamusta na po kayo? Nandito na naman ang inyong lingkod, Boss Rek Reaction TV, na magbibigay sa inyo ng mga impormasyon. Lalong-lalo na ngayon, napakagandang balita ang ihahain natin sa araw na ito. At syempre pa, magbibigay sa inyo ng kaaliwan sa loob ng ilang mga minuto dito sa programa natin sa araw na ito. Kaya tumutok lang kayo, mag-tune in lang kayo. Kung ano man ang inyong ginagawa, ituloy nyo lang inyong ginagawa at hayaan na ninyo mag-play yung mga cellphones ninyo. At syempre, dapat naka-speaker kayo at mas maganda, mayroon kayong ganito, mag-order na kayo. Nandyan! Nandyan sa ating, sa baba ng ating video. Meron dyan. Para naman syempre, tulong na ninyo yan dito sa ating channel. Ngayon, eto na yung sinasabi ko sa inyo. Eto yung nakakatakam na balita. Napaka-good news pa sa lahat ng mga good news. Kaya ko nasabi kanina na yayariin ko itong mga ob-ob ng mga vloggers na nagmamadali. Yung atat na nananingil. Kung sino pa yung hindi bumoto kay Senator Rodante Marcoleta noong panahon ng eleksyon, sila pa yung may ganang maningil. Eto ngayon, ipapakita natin kung paano tinupad ng isang magiting na Senator Rodante Marcoleta. Mas maganda, panoorin natin ang video para maniwala kayo kasi baka mamaya sasabihin niyo, fake news na naman niya si Boss Rek. Totoo po ito. Garantisado. Panoorin natin ang sabay-sabay ang video at mamaya siyempre, gagawa tayo ng malupitang reaksyon. Kaya kayo, lagot kayo ngayon. Yung mga atat-natat. Naka! Abangan ninyo ang reaksyon natin. Kaya ngayon, panoorin natin ang sabay-sabay. Pero tanungin natin kasi nasa hearing ito eh. Senator Rodante Marcoleta, ready na po ba kayo dyan? Kasi nakapag-ano tayo kanina, nakapag-book tayo eh. Eto na, ready na. Pasok na natin ang video, panoorin natin ang sabay-sabay. Eto na ba, pasok na po, Senator Rodante Marcoleta. Take it away. Po sana tayong papayag na ma-overtake pa tayo ng Myanmar, Opo. Cambodia, o kaya Timor-Leste. Baka maiyak na po tayong lahat, Secretary. And that's why we gotta get our act together, both the executive and Congress. Yun nga po eh. Yes. Secretary, magsasegoy ako ng konti. Opo. Meron po kasi akong panukalang batas. Dahil nire-review ko po yung mga ayudang nangyari sa panahon natin ngayon. Meron po tayong 5 klaseng ayuda eh. Yung isa po, conditional, ito po yung 4Ps. Yung iba po, walang guidelines, walang condition. Meron tayong MAIP, meron tayong AIX, meron tayong tupad, meron pang AKAP yata, ma'am. AKAP. Pagka po sinuman natin itong 5 ayuda na binibigay sa ating mga kababayang nasa panig ng Maralita, Secretary. Correct me if I'm wrong kung nagkamali ako ng pag-compute. Pero parang 194 billion pesos lahat eh. Tama po yan, karamihan yan sa DSWD. Yes, sir. Pag sinama Ngayon mo po, pa yung MAIP,
Tupad, Yung MAIP sa health yan, yung Tupad, DOLE, Yes. yung AIX, DSWD, and so on and so forth. Correct. 194 billion pesos. Ngunit wala pong record kung ilan po yung nabibigyan. Kasi naghanap po ako, nagtatanong-tanong, talagang hindi ko po ma-ascertain. Kung talagang yung 5 ayuda na yon ay napunta dun sa talagang dapat kapuntahan. Yeah. Ang iniisip ko po kasi, yung pinakamahirap nating segment sa population, numbering about 5.5 million households, or about 25 million to 27 million poor Filipinos. Sa estimate ko po, itong 5 na ito, na kung ito'y naibigay talaga sa talagang targeted na sector, baka naging maligaya naman siguro. Pero dahil nga walang datos, kung talagang naibigay o hindi, nagpasya po ako na gumawa ng isang medyo may pagka-radical, pero baka practical, baka sumang-ayon naman po kayo. Ang akin pong naisip, nakita ko po kasi yung napakataas po na presyo ng kuryente sa ating bansa. Naisip ko, Mr. Secretary, na imbes na ayuda na lang ibigay natin, na wala namang datos kung na ito'y naibibigay sa about 25 to 27 million Filipinos, hindi ba maganda ka kung sa bill ko na lahat ng kumukonsumo ng elektrisidad, let's say 200 to 234 kilowatt hours, ilibre na po natin yun. Kasi po, pag kinuwenta ninyo yon, that will only be 120 billion pesos. Makakatipid pa po tayo ng about 74 billion. Ito, sigurado pong nasa kanila, direkta na nating may bibigay. Kesa naman sa kolektahin po natin, pagkatapos ipamimigay bilang ayuda, wala namang guidelines, Libre. hindi po ba practical yun? Ang pagkaalam ko, meron pong data ang DSWD kung ilan yung natutulungan ng 4Ps. Yung 4Ps po, walang masyadong problema doon. Correct. Sapagkat conditional po yun. Correct. At So, yan po merong guidelines. Correct. So, Pero pagka yung MAIP na po, yung AIX, yung TUPAD, lalo na po yung AKAP, talaga pong wala na yun. yung pagkaalam ko, may data yan, ang 4Ps. No? Ang pagkaalam ko, kung talagang titignan nila na mabuti, meron din data ang DSWD sa AIX. So, meron po data sa papel. Pero pag nagtanong po kayo on the ground, sapagkat lalong-lalo na po nung panahon ng eleksyon na po ako'y nagtatanong, Oo. talagang sinusuyod ko. Kung minsan po ang audience is about 40,000 to 50,000 people, talaga pong tatanungin ko, sino po ang nakatanggap? Wala pong sumasagot eh. Mm. So, kailangan pong ma-check. Kaya ako nasabi na mas mabuti pa yata, mas practical, na ibigay na lang natin na parang subsidy sa kanila. Siguradong mapupunta sa kanila, walang corruption, wala pang magpapasikat na politiko na akala mo galing sa kanila. Ang alam ko rin, doon sa Lifeline subsidy, meron tayong pagka below 100 kilowatt hours ang gamit mo. Hindi po, meron- 20 kilowatt hours lang ang nasa lifeline po. Ulitin ko Hindi lang. po 120. Yeah, ulitin ko lang. Pagka 71 to 100 kilowatt hours, may diskwento ng 20%. Pag 0 to 20 kilowatt hours, 100% libre. Pagka 21 to 50, 50%. Pagka 51 to 70 kilowatt hours, 35%. Kabisado ko po yung secretary, laderize po yan. Katapos-tapusan po, ang lifeline, Yes. 20 kilowatt hours. That's Parang ang isang bahay nagsindi ng ilaw isang araw, yung 29 days, hindi na siya Pero gagamit. ang pagkaalam ko dito, hindi napapatupad to. Hindi nga po. Kaya nga, ang gusto ko lang pong sagutin ninyo, mas practical po ba yung iniisip ko na invest na po ayuda na wala naman po talagang malinaw kung talagang ito'y kinapupuntahan talaga ng targeted sector. Doon na lang natin ibase kasi po, Ako, kaya ako binanggit ito, ako isang ayon ako na dapat patuparin natin to at kung kinakailangan, i-adjust natin na mas mataas. ayun, akala ko kasi kukontra ka kanina, Hindi, secretary. isang ayon nga ako eh. At dadagdagan mo pa pala. Ayan. At kasi rine-review na rin namin to ngayon. Dahil Salamat alam po. namin na hindi napapatupad. Salamat po. Ngayon, kay Secretary Pangandaman, I miss you yesterday. Kasi ikaw ang inihintay ko eh. Kaya lang nandito po kayo, kaya Pero sino po nandun po? pinatawad ko na kayo. Si Mr. Toledo nandun eh. Oo. Pero kagaya po ng tinatanong ng mga kasama ko, tama lahat yun eh. Kasi po ang una kong initial na datos na hiningi ko sa inyo, yung diferensya ng NEP at saka nung GAA, talaga pong napakalaki ng diferensya. Ang itatanong ko na lang sa inyo, ba't basta kayo pumapayag ba? Kasi nung ibigay po ninyo yung mga NEP ceilings po, for example, DPWH na lang, may target po kayo eh. Kasi katulad po nitong 6.7 trillion, hindi naman po ito mare-record ng ganitong-ganito nang hindi pinag-usapan, may interagency po kayo eh. Maliwanag pa sa sikat ng araw. Eto na yun. Eto na yung sinasabi natin dito na tutuparin niya yung kanyang ipinangako noong panahon ng eleksyon. Huwag kasi kayong judgmental. Masyado kasi kayong nagmamadali. Masyado kayong nagdudunong-dunungan. Masyado kayong apurado at masyado kayong atat na atat. Ang tanong ni Boss Rex sa inyo ganito. Noong bang panahon ng eleksyon, bumoto ba kayo kay Senator Rodante Marcoleta?
Yan ang tanong ko sa inyo. Kaya ako nasabi yan. Bakit? Eto na. Eto na yung pinag-iingayan ninyo. Eto na yung sinisingil ninyo. Nang kakapal ng mga pagmumukha ninyo, wala naman kayong ginawa, wala na nga kayong naitulong, pabigat pa kayo. Eto na yon, gumagawa na yung mama. Tinutupad niya yung kanyang pangako. Siyempre, sa tulong na dating senador, Ralph Recto. Sabi natin dito, lagi natin pinapaalala yan, hindi ganun kadali gumawa ng batas. Opo, napakadaling mangako, lalo na sa mga politiko. Pero ibahin ninyo ito, si Senator Rodante Marcoleta. Kagaya ng sinabi niya, hindi po siya politiko. Paano nangyari yung boss? Hindi pala politiko eh. Bakit nandiyan sa politika? Public servant po ako. Magkaiba po yung politiko sa public servant. Tandaan niyo yan. Bakit? Bigyan ko kayo ng example. Pag politiko, pag panahon ng eleksyon, ipapangako niya lahat ng gusto ninyong marinig. Halimbawa na lang, pag may nakita siyang hindi maganda dyan sa barangay na pinupuntahan niya, sasabihin niya, palalakihin ko ito, aayusin ko ito pag iniluklok niyo ako sa pwesto. Yan ang politiko. Pero, pag public servant ka, mangangako ka rin, syempre. Pero, gagawin mo. Yung politiko, pagkatapos ng eleksyon, kilala ka pa nun o hindi na? Of course, hindi ka nakilala nun. Ito yung sinasabi natin dito. Pinapaalala ko na naman sa mga ob-ob na nagmamadali. Yung content creator na nagsasabi noon na si Senator Marcoleta na ang bahala sa kanyang bill sa 2,000. Pag-uumpugin ko kayo ng mga vloggers na nagkukontent sa inyo. Pati kayong mga ob-ob ng mga vloggers, pag-uumpugin ko kayo. Eto na ngayon. Sana, i-content din ninyo ito. Mga ob-ob kayo. Ang sarap nyo pag-uumpugin. Sinasabi ko sa inyo, yung mga bumoto kay Senator Rodante Marcoleta, yung mga naniniwala, magpahanggang sa ngayon, na naniniwala na magaganap, mangyayari yung kanyang mga sinasabi sa tulong at awa ng ating Panginoong Diyos. Sapagkat hindi niya kaya ito pag siya lang mag-isa. Totoo naman. Kahit anong gawin niya, wala siyang magagawa. Pero, pag Diyos na ang nagiging kasama niya, lahat posible. Nagets ninyo? Hindi nyo naman naintindihan kasi nga mga hubog kayo. Lagi natin sinasabi dito yan. Eto, pampaliwanag ko lang sa inyo. Nagtatrabaho yung mama, tapos binabatikos ninyo. Ngayon, ang resulta, eto na. Napansin ninyo doon sa video, anong ginawa ni Senator Risa Ontiveros? Wala naman po ginawa eh. Napainom, namanunok lang ng tubig. Kasi nga, may isa katuparan na ni Senator Rodante Marcoleta yung kanyang ipinangako na 2,000 pababa. Libre na sa kuryente. Pero hindi, mas maganda pa ito kaysa dun sa sinabi niya. Akalain ninyo, sinong politiko, sinong public servant ang gumawa niya? Walang iba, kundi ang ating Senator Rodante Marcoleta. Uulitin ko lang yung sinasabi ni dating Senator Ralph Recto. Itong sabi niya, para maintindihan ninyo, 71 to 100 kilowatt hour, ibig sabihin, pag gumasto ka ng 71 to 100 kilowatt hour per month, syempre, kasi yun naman ang reading system dyan, per month, 20% ang discount mo. Ipapaliwanag ko sa inyo kasi mga ob-ob itong mga ob-ob itong mga vloggers nito para maintindihan nila. Halimbawa, yung binabayaran mo, yung babayaran mo kasi gumastos ka, ng 100 kilowatt hour. Babayaran mo yung bill mo, halimbawa lang, ipagpalagay na natin 1,000. Meron kang 20% discount. Magkano ang discount sa 20% ng 1,000? I-compute nyo na. I-comment nyo dyan sa baba kung talagang magagaling kayo. Pero sigurado ako dito sa mga viewers ko, mga subscribers ko, magagaling yan. Sigurado ako magagaling yan. Pero yung mga ob-ob na mga vloggers, mga ob-ob yan kahit anong gawin mo. Ob-ob talaga yung mga yan. Kasi nga kahit na matuwid pa, baluktot pa rin ang tingin ng mga yan. Mga libat kayo. Alam niyo yung libat? Malapit yun. Kamag-anak yun ng libag. Si libat. Pag yung cellphone ninyo, naubos na, nag-drain na, ibig sabihin, libat na. Kagaya ninyo. Ito ba? So, may natipid kayong 200 pesos. Napakalaking bagay na 200 pesos. Per 1,000. Di ba? Paano na lang kung 5,000? Meron kayo 1,000. 4,000 lang yung babayaran mo. Ay, mali. Yan. 4,000 ang babayaran mo. Natipid mo yung 1,000, mayroon ka ng pang McDo. Wag McDo. Jollibee na lang. Ito ba? From 0 to 20 kilowatt hour, yung nagastos mo, ibig sabihin, sa loob ng isang buwan, gumastos ka lang ng 20 kilowatt hour. 20, 20. Ito ang mangyayari dyan, 100% wala kang babayaran. Bakit, boss? Libre! Ito na yung pangako niya, mga kapatid, mga kababayan at mga boss. Natutuwa ba kayo? Parang di kayo natutuwa eh. Parang ako lang natuwa rito. Doon sa mga obob, hindi yan matutuwa. Bakit? Mga obob yan eh.
Kung pwede lang sana, hindi kasali itong mga ubob na ito. Pero hindi pa pwede kasi batas ito. O ngayon, makikinabang kayo. Kayong mga hindi bumoto kay Senator Rodante Marcoleta nung panahon ng eleksyon na lagi niya yan sinasabi at sinisingil ninyo pagkatapos ng eleksyon, mga ob-ob kayo ngayon, makikinabang na yung mga kamag-anak ninyo. Kung hindi man kayo sapagkat wala kayo rito sa Pilipinas, dapat hindi na kayo umuwi rito. Diyan na lang kayo kung saan kayo. Yung mga kamag-anak nyo na lang ang makikinabang dito. Dapat magpasalamat kayo. Mga ob-ob kayo, malaking tulong yan. Ha? O, ito ba? Yan ang sinasabi ko sa inyo, wag kasi. Ha? Ito ba? Pag lumagpas ng 21 to 50 kilowatt hour ang magagastos mo, ang magagamit mo sa kuryente, 50% lang ang babayaran mo. Halimbawa na naman, 2,000 yung naging bill mo sa kuryente kasi 21 to 50. Depende kasi yan per kilowatt. Depende sa lugar kung saan ka nakatira. Kasi kapag nandun ka sa syudad talaga, mas mahal ang kuryente ron. Halimbawa, sa Makati, mahal dyan. Makati, compare mo doon sa Caloocan, malayo yan. Magkaiba yan. Ha? Although, nandyan sila sa Metro Manila, pero magkaiba ang singilan dyan ng kuryente. Maniwala kayo, hindi. Maniwala na kayo kasi mga ubob kayo. Ano ba? 50% na babayaran. Halimbawa, 2,000 yung bill mo. Magkano babayaran mo? O, di ba? 1,000 na lang, di nyo pa makompute. Mga ubob kasi kayo. Pwera doon sa mga viewers ko. Matatalino yan. Eto ba? 51 to 70 kilowatt hour. Yan ang nagastos ko, boss. Naka 70 kilowatt hour ako, boss. Anong gagawin ko, boss? Nako, automatic. Meron kang discount. Magkano nga, boss? Pang senior citizen ba yan? Hindi. 35% na naman yung discount mo. O, bahala na kayo mag-compute yan. Kasi mahina ako sa music. Ha? Eto ba? Dagdagan ko ba? Pag talagang 20 kilowatt hour lang yung nagamit mo sa loob ng isang buwan sapagkat ito para sa mamahirap. Kasi nga, ang proposal niya talaga rito, tanggalin lahat ng mga ayuda. Mga AX, mga tupad, mga purpis, kung ano-ano pa, etc. Tanggalin na yan. Ito yung ipapalit ngayon. Kasi walang magandang mapupuntahan yon. Totoo yan, sapagkat yung mga ayuda na yon, naranasan natin nung panahon ng eleksyon. Kung sino lang yung mas malapit doon sa mga politiko, sila lang yung nakikinabang. Ang kakapal ng mga pagmumukha ninyo. Pero dahil dito, sa bill na ginawa ni Senator Rodante Marcoleta, matalino itits eh. Ha? Lahat na makikinabang. Kahit hindi pa kayo bumoto, mga ob-ob kayo. Dapat magpasalamat kayo. Napansin ninyo? Nagets ninyo? Oh. Kaya, siyempre yung mga mahirap, nating mga kababayan, lalo na yung mga nakatira doon, sa mga liblib na lugar, magtitipid yan para makalibre naman sila sa kuryente. Ibig sabihin ba, hindi na magbabayad doon sa mga electric company? Magbabayad pa rin. Sinong magbabayad? Hindi na ikaw. Gobyerno na. Ang tawag dyan, subsidy. Mas maganda na ito. At least gobyerno ang magbabayad para sa'yo. Hindi kagaya noon, tupad, AX, kung sino lang yung makinabang, yun lang ang makakakuha. Kung sino yung suki ni Kapitan, kung sino yung suki ni Mayor, kung sino yung suki ni Congressman, sila lang ang makikinabang. Samantalang ito, every time na pumunta sa inyo, yung magre-reading ng Meralco, magre-reading ng kung ano-anong ko dyan sa inyo, automatic yan. Hindi kayo magbabayad. Pagka 20 kilowatt hour ang nagamit ninyo. Nagets ninyo? Siguro naman nagets na ninyo. Pero alam ko, hindi nyo pa rin naintindihan kasi mga ubob kayo. Pwera lang doon sa mga viewers at mga subscribers ko. Sa totoo lang, 2 video sana ipapakita ko ngayon. Magkaibang video pero sapagkat naging excited ako, ito lang sapat na. Kaya, shoutout sa'yo, kodo sa'yo, Senator Rodante Marcoleta. Kahit ano pa ang mangyari, kahit sino pa yung gigiba sa'yo dyan, magpatuloy lang po kayo. Wala pong magagawa yan mga yan sapagkat alam natin na Diyos po ang kasama ninyo. Sino ang kukontra dyan? Sa ngayon pa lang, sa ginagawa niyang investigasyon dyan sa Blue Ribbon, ang dami ng mga kupal. Kupal na lang tawagin ko. Mga epal. O, gawin kong kupal. Ang kukupal ninyo. Ang kakapal ninyo. Hindi na nga kayo nakatulong, pabigat pa kayo. Yung isang tao dyan, gumagawa ng kanyang kaukulan. Samantalang kayo, puro kayong ngak-ngak, puro kayong ngak-ngak. Alam na ninyo kung sino kayo, mga op-op din kayo. Pasensya na po kung ganito na naman tayo rito. Sapagkat masaya lamang po tayo na naibahagi natin sa taong bayan ang ipinangako ni Senator Rodante Marcoleta na eto na, matutupad na. Hindi kagaya nung mga ibang politiko. Hindi lang kinuha yung sweldo. Itong mga obob ng mga vloggers, tuwan-tuwa na si obob. Eto, kaya niyo ba tubasan ito? Ha? Oh, mga obob pa rin kayo. Ang sarap nyo pag-uumpugin. With that, kagaya na sinasabi natin dito, mag-iingat po tayong lahat. Shout out sa inyong lahat. Mag-iingat po tayong lahat. Pwera na lang sa mga taong
ob-ob. Ob-ob. May nakalimutan na naman ako. Buti na lang pinaalala ninyo. Nakikita niyo yung kulay pula dyan? Paki, para dumami tayo dito. Mas marami, mas masaya. Maraming salamat po.